Masaya ba kayo dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos? Sobrang buti ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa po sa amin. Amen? Kaya, the love of God abounds in all of us. Kaya dahil dyan, karapat-dapat lamang na magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen, sister? Amen. Isang malakas na palakpak na may pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Pwede po yung pinaka-the best para kay Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Bigyan niyo naman ng matamis ng ngiti yung katabi mo. Sabihin mo, nagagalak ako na ikaw ay narito ngayon. Ayan. Di ba ang saya kapag kasama natin muli yung ating mga kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. This is the best day to celebrate yung love ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga yung aawitin natin ngayon, it speaks about salamat, salamat, O Diyos, sa dakilang pag-ibig mo na hindi nagmamaliw, hindi nang iwan, hindi nagpabaya at hindi nagkulang sa bawat isa sa atin. Kung meron mang isa, nag-iisa, na never kang iniwan at inindyan, si Lord Jesus yon, mga kapatid. Kaya minsan pa, papuri sa Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify you, Jesus. We welcome you in this place, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Let's give the highest praise sa ating Panginoon as we give thanks to Him, as we give all the love na dapat nating ibalik sa ating Panginoong Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Thank you, Jesus. Kung may pagsubok man, hallelujah. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Never mo ako pinabayaan. Hindi ko kayang isipin. Hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung may pagsubok man, kagipitan, sino ang lalapitan? Ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin at hindi kayang sukatin ang pag-ibig mo yun. Amen. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Lord.
Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Come on, shout it, shout it. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin, walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Come on, let's clap our hands to Jesus. Hey, 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 hey. This is how we do it, and this is how we show love to Jesus. Hey, yeah, yeah. Oh, oh. Hallelujah. Ikaw ang hinahanap. Sino? Ikaw ang hinahanap. Sino? Ikaw ang hinahanap. Hinahanap-hanap. Jesus, ikaw ang hanap. Jesus, ikaw ang hanap ng buhay ko. Jesus, ikaw ang hanap ng buhay ko. Jesus, ikaw ang hanap ng buhay ko. Hinahanap-hanap ng buhay ko. Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan. Ikaw ang hinahanap ko, nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Tahanan mo ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara na. Ikaw ang hinahanap ko. Tunay na nadarama. Ikaw
makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ikaw. Ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ikaw. Ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Grabe yung pag-ibig ng Diyos sa'yo at sa akin. Grabe yung reckless love ng ating Panginoong Diyos. Na as our shepherd, He's willing to leave the 99 just to look for that one. And that one is you and me. Naligaw man ang landas, God is willing to look for you. Naliligaw man sa lugar, God is willing to look for you. Nadapa man dahil sa tindi ng problema, God is willing to pick you up. God is willing to restore you. God is willing to save you. God is willing to rescue you. At ang tanging masasabi natin, I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I can see. And that was all because of the reckless love of God. Yeah, can you close your eyes right now? Can you remember the moment na you were once lost? Minsan ka naligaw, minsan ka nawala, minsan ka nawala sa landas. But God found you. And God made a way to rescue you, to deliver you, to restore you. Lord, salamat. Sobrang salamat po. Wala kaming ibang masabi, kundi salamat, Panginoon. Dahil sa dakila mong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Minsan nang naligaw ng landas, minsan hindi alam yung daan pabalik. But God, thank you. Thank you, Lord, because you've made a way when there seems to be no way. Even when we don't see it, you are working. Even when we don't feel it, you are working. Kaya salamat, Panginoon Diyos, sa pagtubos po sa taong kagaya namin. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa kadakilaan mo. Salamat sa kabutihan mo. Kaya bilang ganti, para maipakita namin yung pag-ibig sa'yo, ipararamdam din namin sa iba yung pag-ibig mo. Ibabahagi namin sa iba yung pag-ibig mo. Nang sa gayon, maramdaman din nila yung dakilang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Kaya sa araw na to, kalugdan mo nawa ang aming pagpupuri. Kalugdan mo nawa ang aming pagsambang iaalay sa'yo. And Lord, sa umagang ito, bilang pag-alala sa pag-ibig mo sa amin, we declare healing sa lahat na may karamdaman.
You said, by your stripes we are healed. We declare deliverance sa lahat ng gapos ngayon. Gapos sa anumang addiction, gapos ng hatred, ng bitterness. Lahat-lahat, Panginoong Diyos, inaangkin namin yung kalayaan na nanggagaling sa iyo. And we give all our weaknesses, we lay them down at your feet. And in exchange, we want to claim your strength, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. To you all the glory, honor, praises. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. For I spoke a word, you were singing over me. You've been so good to me. Before I took a breath, you breathe your life in me. 'Cause you've been so kind to me. Before I spoke, we sing. Before I spoke a word, you were singing over me. You've been so good. You've been so good to me. Before I took a breath, you breathe your life in me. You've been so kind. You've been so kind to me. We sing, oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Whoa. Jesus, you've been so good to me. Oh, sing, when I was your foe. When I was your foe, still your love fought for me. You've been so good. You've been so good to me. When I felt no word, you paid it all for me. You've been so kind. You've been so
won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't sing it from the bottom of your heart. Now thanking God because of what He has done. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down. Come on, you sing it. There's no shadow, no shadow won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Thank you, Jesus. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. From the bottom of your heart, I couldn't earn it. I couldn't earn it. I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming. Let it sink in. Sink in sa atin. I couldn't earn it. Come on. Let it sink in. Come on. I couldn't earn it. I don't deserve it. Still you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never
Jesus. Sabihin mo, salamat Panginoong Diyos. Bigkasin mo yung pasasalamat mo sa Panginoon. Come on, church! Speak up! Speak the name of Jesus! Sabihin mo, salamat Panginoon! Salamat Panginoon sa kabutihan mo! Salamat sa pag-ibig mo kahit hindi ko deserve. Tinubos mo ako, Panginoong Diyos. Kahit isang maruming basahan, kahit isang maruming nilalang sa mata ng iba, Lord God, salamat Panginoon sa pag-ibig mo. We are your treasured possession na kahit wala kaming halaga sa mata ng iba, sa mata mo mahalaga kami. Sa mata mo importante kami. Sa mata mo sobrang precious kami, Panginoong Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, clap your hands to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Reading from 1 Samuel 7, verses 10 to 11, just as Samuel was sacrificing the burnt offering, the Philistines arrived to attack Israel. But the Lord spoke with a mighty voice of thunder from heaven that day, and the Philistines were thrown into such confusion that the Israelites defeated them. Verse 11, the men of Israel chased them from Mizpah to a place below Bethkar, slaughtering them all along the way. Ang title ng mensahe sa umagang to ay All the Way. Sabi mo katabi mo, All the Way. Langin ko, Panginoon Diyos, na sa konting oras na to na magkakasama kami, ay maramdaman ka namin ng lubos at haayaan namin ang aming puso, ang aming isipan na masulatan mo mga bagay about you. Na itong kunting oras na ito ay nanamnamin namin, Panginoon. I-enjoy namin, pagmamalaki na po namin. God, as we allow ourselves to be overwhelmed by your Spirit, gumawa ka ng makagila-gila sa bagay sa aming buhay, sa aming isipan ngayon. Maging bolder kami, maging matapang kami sa tamang battle. At maging magaling kami, hindi lamang sa umpisa, but hanggang sa matapos, hanggang sa makita namin ang total victory, hindi yung partial victory, Lord. Makita namin ang bunga ng aming sincere na pag-ibig namin sa iyo. Ang resulta nito, kung papaano mo liniligtas din ang aming buong pamilya. At sa pamamagitan din po namin ay marami rin po mga pamilya maliligtas at mababagong buhay. God, speak to us. I pray for miracle this morning. I pray for healing. Even those mga wala, but maaaring this afternoon maririnig ng mensahe ito. I pray, Lord God, ng mercy, favor, grace, and forgiveness sa bawat sala na tapat na hihingin sa iyo. God, salamat. Basbasa mo kaming lahat. Ang dila, ang bibig ko, at ang tenga, ang puso, ang lahat-lahat, Panginoon, sa amin narito. This I pray, in Jesus' name, lahat magsabi, Amen. Ngitian mong katabi mo, sabi yung love na love ka ni Lord. Amen. Pwede na kayo mo po. Ayan, yung mga lobong pula na yan ay nagpapaalala sa atin, si Lord naman. Sabi mo katabi mo, si Lord naman. Now, going back sa verse 11, at nandito yung pinaka-zest ng message, all the way. Ang sabi sa verse 11, the men of Israel chased them from Mizpah to a place below Bethkar, slaughtering them all along the way. Anong ibig sabihin ng Bethkar? Kasi yung pakikipaglaban, this time, no, yung pagkikipaglaban ng Israel sa kaaway, gusto na talaga nilang tapusin. And yung battle nila, yan ay, even it went, no,
higit pa doon sa Bethkar. Kaya sabi diyan, below Bethkar. Alam niyo bang ibig sabihin ng Bethkar? House of pasture. Tayo, madalas nakikipaglaban tayo, pero hanggang doon lang, tama na to. Tinitipid natin. Kaya hindi tayo nakakarating doon katulad ng Bethkar, yung pasture. Hindi natin na-experience yung favor ng Diyos dahil nag-all the way tayo sa relationship. Kaya marami, kapatid, no, talaga si Satan magaling mag-confuse ang isip. Maraming nag-isip, bakit naman? Bakit ganito? Hindi ko nakikita yung resulta ng relationship ko kay Lord. It is because hindi ka umabot ng Bethkar eh. It is because hindi ka bigay todo eh. It is because hindi ka handang lumaban hanggang sa katapus-tapusan. Kaya hindi mo na-experience yung Bethkar. Again, anong ibig sabihin ng Bethkar? Pasture. Ibig sabihin, madam mo, may tubig. No, sagalang lugar na ang mga tupa ay talagang magiging healthy. So, dalangin ko, itong mensahe na ito ay hindi masasayang at maging motivation ng bawat isa. Tama na yung hindi gigil sa laban. Tama na yung maligamgam sa battle. Tama na yun, pag-choose mo ng battle. Yung mga madadali lang. Tama na yun, para bagang half-baked. Hilaw. Na yung okay na to. Always give everything out for the Lord. Alam niyo, pag nasanay kayo doon, magmamanifest yan sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sa ministry mo, na pagka may inassign sa inyo, always bibigay nyo best nyo. Hindi naman agad-agad yan, kapatid, na inisip mo, gusto ko na galingan. Hindi naman agad-agad yan. Continuous training yan. Sabi nga ng iba, practice makes perfection. Kaya araw-araw, kapatid, pagka pinapractice mo yan, na palabang ka talaga, na pagka may inumpisan ka, tatapusin ka, pagka may inassign sa iyo, hindi yung pwede na, kundi gagandahan ko, gagalingan ko. Tulad ito, ginalingan nila. Kala ko mga sticker kanina, yung mga dinikit, kaya lumapit ako ron. Yung pala may dinaglag sa loob. Yun ang hinahanap ni Lord. Pagka may inassign sa iyo, bigay todo. Pagka may pinagawa sa iyo, whole heart. Pagka meron kang gustong i-accomplish o nag-aral ka, tatapusin mo. Amen? Amen? So ito yung pinakamensahe natin this morning. Against, lingunin mo katabi mo, sabi mo, all the way. Okay, sa salitang kalsada, sabi mo katabi mo, maging palaban ka. Meron gustong i-share sa inyo mga, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 5 quotes na nabasa ko, gusto kong i-share din sa inyo about starting well and finishing well. Alam niyo, si Brother Jess, ganyan-ganyan lang yan. Grandmaster yan sa chess. Matindi yan. Kaya halos sa mga anak niya, yung mga nagpa-practice kasi kung di ka naman pa-practice, kahit medyo may basic ka, practice importante, di ba? Subukan niyo labanan si Brother Jess sa chess. Matindi yan. Matindi yan, kapatid. So, alam ni Brother Jess na importante yung, ano matawag doon? Starting ba yon? Brother Jess, yung opening game. Importante rin yung middle game. Kaya mga chess player, hanggang 20 moves, saka-advance na yun, 20 moves. Actually, kita na nila yung tapos eh. Hanggang sa end game. Importante yan. Hindi pa pwede magaling ka lang sa umpisa. Hindi pa pwede hanggang gitna ka lang. Kinakalang hanggang sa matapos. Biro mo magaling ka sa umpisa hanggang gitna, tapos talunan ka.
Okay ba sa inyo yon? Dahil nasanay ka na hanggang doon ka lang. Hanggang dito ko lang gagalingan. Kapatid, pagka ganon, ang kasasanayan mo, talo, hindi panalo. Kaya lalabas, normal sa inyo, normal sa atin yung parating down tayo, parating talo tayo, hindi natin nakukuha yung at nararating yung bekar o yung pastulan. So, unang quote sa gusto kong i-share sa'yo, it's not how you start, but how you finish that matters. Si Philip Phelps, kilala niyo si Philip Phelps? No? Isang magaling na swimmer ng United States. Ang daming medal sa panalunan sa Olympic. So sa kanya, based sa kanyang experience, it doesn't how you start, but how you finish. Kung mga kapatid, very positive ako kay Ayala. Kilala yung tennis player natin ngayon? Madalas kapatid, hanggang best of 16 lang siya, best of 8, bihira siya makarating sa best of 4. Bihira, I think, wala pa siya napapasukan na laban pang championship. Kaya kung susundan niyo siya kapatid, she never gives up. Katatapos lang sa Pilipinas, pumunta na sa Qatar, Dubai, Abu Dhabi, laban ng laban ng laban. Hindi siya sumusuko. Last year, I think nasa top 100 siya. O 2 years ago, ngayon, nasa top 40 na siya. Bihira yung kapatid mangyayari sa Pilipinas. And ako naniniwala, pwede pa siyang umakyat. Pwede siya maging giant killer. Why? Hindi siya sumusuko eh. Kahit talunan. Hindi siya sumusuko. At yun ang sabi ni Michael Phelps. It's not how you start, but how you finish that matters. Ayon naman kay Gary Ryan Blair, finishing strong is the only respectable way to finish. Gets niyo kapatid? Finishing strong. Si Edwin Lewis Cole naman, sabi niya, winners are not those who never fail, but those who never quit. Parang si Iyala. Yes, sa buhay marami tayong failures. Maraming sugat, maraming galos. Pero, don't be a quitter. Don't be a quitter. Sabi mo katabi mo, huwag kang quitter. Anong tingin mo sa katabi mo? Mukhang talunan ba yan o mukhang panalo? Wow, grabe, no? Encourage mo, Brad, sister, mukhang panalo ka. Praise God, no? Mga may nakasal kahapon. Pero i-reserve ko muna yung prayers ko sa inyo dahil merong big time ang pinaplano ang church sa August. Panglima, sabi ni Tommy Lasorda, the difference between the impossible and the possible lies in a person's determination. I think yan sa isang character na gustong i-develop sa atin ni Lord. Na hindi ka lang determined but persistent ka. Yung may gigil. May gigil. Na kahit na many times you fall, Lord, babangon ako. Sino rito natuto magmotor o bicycle na hindi nagalusan? Lahat ba rito nagalusan? Pero sumuko ka ba? Di ba hindi naman? Sayang, no? Wala na yung mga Pinoy games, no? Noon, sarap maghabulan, sarap ng tsato, no? Sarap yung patintero, sarap yung nagagalusan ngayon. Kapatid, nagagalusan ka ba kung puro cellphone hawak mo? Kaya tama sabi ni Robin Padilla, ang mga Pinoy daw ngayon, kabataan, mahihina. Iyakin daw mga kabataan ngayon. Kasi naman talaga, pag nasanay ka sa computer, isang pindot lang nandiyan na kaagad, di ba? Kaya kita nyo, tumataas ang suicide ngayon. Lumalaki yung porsyento na nang iiwan ng pamilya.
Totoo naman yan, mga broken family, lumalaki. Kasi nga, mahihina na daw eh. Hindi tulad yung time natin, grabe, no? Pabilisan ng takbo. Kasi ayaw mong matayake eh. Di ba? Sino nakaabot ng gano'n? Chato, tumbang preso. Meron pa ba na? Praise God. So, I think dapat maging palaban tayo, di ba? Pero ngayon parang mahihina na eh. Kaya kunting problema, depressed ako. May pinagdadaanan ako. So, imbes na bumangon sa pinagdadaanan, bumibigay na lang, nagwawala, nag-aamok. So, the difference between the impossible and the possible ay ano? Person's determination. Meron din binanggit si Les Brown. It's not over until you win. Galing, no? Kaya sa atin, hindi pa tapos storya ng buhay natin. Kaya wag mo naman hayaan matapos na walang saysay ang dugo ni Lord para sa iyo. If hindi tayo mananawa to be amazed sa love ni Lord Jesus at sa hirap na dinanas niya sa cross para sa atin, alam niyo ba kung ano maging resulta? Hindi magiging pabigat ang pag-iwan sa anumang bad na bisyo. Sin at hindi tayo lito at hirap mag-decide for Him and His church. Sangayon ba kayo dyan, kapatid? Diba? Kasi tayo nakakalimot tayo yung sacrifice ni Lord sa cross. Eh. Para bang tayo lang ang hirap? Huwag tayo mag-focus sa hirap natin. Focus tayo sa hirap ni Lord. At alam nyo, pagka nag-focus kayo diyan, ano ang pinagdadaanan yung ma-overcome nyo? Kahit mga masasamang bisyo na nakakasira, kapatid, sinasabi mo mahal mo pamilya mo, hindi ka naman tumitigil sa bisyo mo, masamang bisyo. Kawawa naman sila pagka magka-epekto na sa'yo. Gusto mo ba mag-alaga sila ng may cancer, na may sakit sa atay, dahil ayaw mo iwanan yung masamang bisyo? So, anong klaseng love yan? Kapatid, nabasa na rin dito sa chapter 7, Israel had not known victory katulad ng victory na naranasan ni Joshua at ni Gideon. Alam nyo, yung time ni Joshua, grabe. Sa sobrang gigil ni Joshua, ayaw niya matapos yung araw na yun. Gusto niya ubusin kalaban. Kaya sabi niya, Lord, patigilin mo muna ang buwan at ang sun. Gusto kong tapusin ang laban, Lord. Gusto kong ubusin ang kaaway. Na meron ko nabasa, yung mga involved sa yung mga astronauts, yung sa NASA, yung pumupunta sa outer space. Yun, at the beginning ng pagkapatid, ng pagdidesign nila, pagpunta sa buwan at ibang lugar sa space, meron silang hindi ma-compute. Kasi importante, kapatid, ma-compute mo eh. Yung speed, yung direction ng punta ng rocket ship mo. Kasi kung mali ang computation, maaring may makabanggaan yan. Kasi nagro-rotate lahat. Naintindihan nyo ba? Nagro-rotate lahat. Kasamang Earth, nagro-rotate sa Sun. For example, gusto mong pupuntahan yan. Dapat ma-compute mo sa gantong panahon. Then agad-agad pag alis mo ngayon, nandun ka na agad sa buwan bukas. At ang buwan, nagro-rotate din sa Sun. Kaya kino-compute nila yon. So hindi na ma-solve. Hindi tayo makakalaan sa buwan. Saan tayo nagkamali sa computation? At may isang tao, totoo ito sinabi, hey, we forgot something in our computation. Merong binanggit sa Bible, sa time ni Joshua, na tumigil ang sun. Kaya nung in-input na nila doon sa computation nila yon, nakarating sila doon sa pupuntahan nila sa outer space. Gets ninyo, kapatid? Ganon din kay Gideon.
Never nila na-experience yung ganung uring panalo sa panahon ni Gideon. Gideon, kapatid, sa loob lamang in just 300 na kawal, natalo nila ang napakaraming kaaway na Midianites. Now, bakit importante itong chapter 7 na ito? Bakit biglang nanggigil na ang Israelite na lumaban? A few chapters before chapter 7, please listen mabuti and try to relate. Nagkaroon matinding digmaan na kung saan sa loob lamang ng isang araw o less than a day, 34,000 na Israelite ang namatay. At hindi natigil doon, yung Ark of Covenant na napakahalaga sa mga Hudyo na capture. At hindi natapos ng kapatid, yung pamilyang ng saserdote namatay lahat. At alam niyo kapatid, sa Israel, mahalaga ang priest, ang saserdote. Mahalagang Ark of Covenant. So namatay si Pinehas, si Hopni. At nung time na yun si Eli na matanda na, sabi niya, ano'y ingay? Meron nakalusot na isa para lang maihatid yung balita. Sabi niya, Eli, na-capture yung Ark of Covenant. Eli, priest Eli, namatay yung dalawang anak mo, si Hopni at si Pinehas. At nung narinig ni Eli yan, siguro sa sama ng loob, sa lungkot, nag-collapse siya. Nabagok ang ulo, dead. Hindi natapos nung kapatid. Nabalitaan din ng asawa ng isa sa anak ni Eli, yun ang sa asawa niya. At yung time na yun, hindi pa dapat manganak. Siguro mga ilang days pa. Alam niyo nangyari? Sa sobrang pag-grieve, napalabas yung baby. At hindi natapos ng kapatid. Namatay yung ina sa panganganak. At bago siya namatay, kapatid, talagang pinaramdam yung sama lang, yung trouble na naranasan niya. Sabi niya, please, ipangalan niyo sa anak ko. Alam niyo ba kung anong pinangalan? Ichabod. The glory of God has departed. So nung naranasan ng Israel to na I believe never in time past, kapatid, na naranasan nito, itong matinding tagok, matinding problema, matinding pagkatalo, nag-resolve sila, hey, hindi na pwede, papetik-petik lang tayo, makipaglaban. Kasi ang nangyari in the past, makikipaglaban sila sa kaaway, pero ang ganun lang. Kaya ang result, umatras nga kalaban, pero bit-bit lahat ng mga pag-aari ng Israel. So, anong saysay na laban yon? Anong klaseng panalo yon? So, ibig sabihin, nakikipaglaban ng Israel, pero wala yung gigil. Wala yung up to the end. Wala yung ubusan. Kaya nangyari, pabalik-balik lang ang mga Philistines. Ginugulo sila. Kinukuha lahat ng mga harvest nila. Yung mga anak, asawa. Pero it seems it didn't move them. Parang walang epekto. Parang nasanay na sila sa ganong klaseng laban. And so sad, maraming mga Kristiyano ang ganon. Parang nasanay na lang na gantong buhay.
Na parang normal lang sa pamilya na nangyaring ganon. Parang tanggap lang nila. Nahiwalay-hiwalay magsimba. Mawawala sa ministry. No, hindi normal yan. So ano ang nagpagising sa Israelite? Yun nangyari many chapters before chapter 7. Namatay ang pamilyang saserdote, lahat. Nawala yung Ark of Covenant, and 34,000 ang namatay. Doon sila napag-isip, hindi na pwede hanggang umpisa lang tayo magaling. Hindi pwede yung hindi natin tatalunin ang kaaway up to the end. Dapat maging all the way. So yung ang naging pagkakaiba. Nagkaroon pag-resolve sa Allah na this time, let's finish this. This time, inumpisa natin, tatapusin natin. This time, wag lang tayo magaling sa umpisa. So nasanay ang Israel sa partial victory, nasanay ang Israel sa half battle, nasanay sila na maya't maya bumabalik ang kaaway. At alam nyo, maraming mga Kristiyano na nagsasabi kilala si Lord, marami sa atin, we fight this way with sin and Satan. Hindi tayo bigay todo sa pakikipaglaban. Wala akong gustong i-offend dito, kapatid. Actually, gusto ko, kapatid, lahat tayo makarating sa langit. Lahat tayo makarating sa pasture land. Lahat tayo makarating sa Bethcar. But there are times, kapatid, makakarinig tayo ng nakakatusok sa puso na masasalita. Alam niyo, marami sa ating ganon. Hindi, whole life ang ino-offer natin kay Lord. Para bang ang simba ay option lamang. Para bang ang pagkakaroon ng ministry, option lamang. No. Bilang anak ni Lord, maliwanag ang binanggit sa Hebrews 10, huwag kakaligtan bawat pagtitipon. Maliwanag ang sinabi sa Book of Ephesians, tungkulin natin to train each other. Hanggang sa punto na we serve God together. Pero sa iba mo kang, it seems, basta makasimba lang, okay na. No! Hindi tayo tinawag na lang, makasimba lang. Gusto ni Lord, magampanan natin ang purpose natin. At ang problema, dahil gusto ni Lord makarating tayo sa ganung level of realization, God permits things to happen in our life. Yung pa bang gusto natin mangyari? Nakatulad sa mga Israelite, namatay ang buong pamilyang saserdote, nawala ang Ark of Covenant. Gusto mo pa bang may mawala sa'yo? Gusto mo pa bang may mawasak sa family? Bago mo ma-realize, hey, hindi pwede ganito lang relationship ko kay Lord. Marami sa ating kapatid, we fight the wrong battle. And usually, ang handa natin ipaglaban ay battle pang-earth lang. Pag-aaral, handa natin paglaban yan. Pera, handang pagkalaban natin yan. Pinansyal. Ang problema, kung napapabayaan mo ang relationship mo kay Lord, walang problema yan. We need to live. Kailangan natin magkatrabaho, kailangan natin makapag-aral. Paano ko naapektuhan yung battle pang-eternal?
Yung battle pang earth, gigil tayo. Talagang nakikipagbagaan tayo dyan, nakikipagsikuan para gusto natin kapatid, angat tayo sa buhay na kaysa sa iba. Pero pang dito lang yan eh. Paano labang pang eternity? Isusuko mo? At sadly, maraming ganon. They are fighting the wrong battles. Minsan nga, kapatid, pagdating sa pag-ibig, may mga kabataan lalaki dyan, makikipagsuntukan pa eh. Diba? Pero iiwanan din naman nila. Tama ba? Dahil nakita na ng mas maganda, mas pogi. Wrong battles. Handa ka makipagpalitan ng muka sa maling laban. Pero yung laban pa sa eternity, parati mo surrender. So ano nagpa-realize sa Israel na, hey, all the way na dapat. Nung nawala ang Ark of Covenant, yung malaki ang nawala sa kanila. Tayo ba ganon? Tandaan mo, love ka ni Lord. Si Jesus Christ, yung pinaglaban niya tayo, all the way siya. Hanggang sa krus, Brother Jess. Hindi yung hanggang gitna lang siya magaling. Tinapos niya ang laban dahil love ka niya. Ang iba kapatid, sabihin, love kita. Pero yung dumaan ng mga problema pang pamilya, nagkakaiwanan na. Tama ba yun o mali? Magaling ka lang pagka walang problema. Pero pagka sunod-sunod problema, nawawala ka na sa laban. Dapat pag lumaban tayo, lalo na patungkol sa relationship natin kay Lord, patungkol sa spiritual na kalagayan ng pamilya natin, dapat palaban tayo. Kanina, uusap kami ng Brother Jess. Sabi ko, Brother Jess, alam mo, isa sa problema natin, mahihina ang ilang tatay. Mahina yung spiritual authority. Kaya sabi ko, kawawa yung mga anak nila. Di ba, Brother Jess? Sabi ng brother, oo nga eh. Kaya ito yung sisikapin natin baguhin. Kaya challenge ko rin siya. Dapat mga tatay, strong tayo. Kasi may asawa tayo, may anak tayo eh. Gusto nyo ba mga tatay, yung nangyari sa atin, kapatid, maulit sa mga anak natin? Hindi na dapat. Kayo rin mga kabataan, kung sakali man kayo ang inuuno na tinawag ng Lord dito sa church, dapat maisip nyo, ayoko matulad sa tatay ko, ayoko yung pamilya namin matulad sa pamilya namin ngayon. Gusto ko may mabago. At mangyayari lang yan pagka all the way na tayo. Can we say amen? Can we say amen? Kapatid, sabi mo katabi mo lang, lumaban na tayo. Naman tayo. Hindi ang magaling lang sa umpisa. Lalo kapatid, yung naranasan natin, yung buhay na makasalanan. Gusto niyo ba bumalik tayo ron? Brother James? Gusto mo ba yung mga anak mo matulad sa hinakbang mo? Di ba hindi na? Kaya yun ang nangyari sa Israel. Ayaw na nila maulit sa kalahin nangyari sa panahon nila Hophni at Pinehas na wala lahat. At this time, sa laban na ito, laban na tayo. And they were united this time. At ang sabi natin, all the way tayo. Saan? Hanggang sa Betkar. House of, pasture. Engaging in skirmishes, yet struggling to push the enemy beyond the boundaries of our family and lives. Yes, lumalaban tayo, pero hanggang saan? Hanggang saan? Yung laban na ba yan? Pang pamilya na ba yan? Ang laban na ba yan? Para sa anak mo na ba yan? Ang laban na yan? Para sa tatay mo na ba yan? Magulang mo, kapatid?
Dapat yun ang mind natin. Wag lang tayo handang lumaban. Dapat tapusin natin. Hanggang every part ng pamilya natin ay actively nag-i-engage kay Lord. Parati kong may sinasabihan dito mga leaders, not until bumalik sa ministry na yan, wag mo tigilan prayers mo. Hindi porket nagsimba yan, okay na. Kahit na-baptize, not until bumalik yan sa ministry, wag kayo mag-relax. Kasi yun ang trabaho natin, baliwalang Book of Ephesians. Kaya yung birthday nga nila Julian, yun ang message ko sa kanila bago sila pag-pray. I-desire nyo lahat ng anak nyo may ministry. Hindi nyo makasimba. Tama po ba? Tama po ba sinasabi ko? Naintindihan nyo ba yun? Gusto nyo ba kapatid sa loob ng pamilya, nanay lang nagluluto, nagtatrabaho, naglalaba, tapos pa anak, pahiga-higa lang? Tapos hindi pa marunong magpatay ng electric pan, hayaan lang naka-on? Wala na nga na itutulong, magastos pa. Kung magpatis, grabe. Kung magtoyo, grabe. Mas marami tapon. Totoo ba sinasabi ko? Hindi. Ganon din sa church. Dapat lahat tayo may ginagawa para masabi part ka ng katawan ni Lord. Sang-ayon ba kayo dyan? So fight to the finish. Napakaganda kapatid na, wow! Lahat tayo palaban sa prayer. Hanggang may makita tayong may nangyayari na, may nababago na. May natatanggap na tayo from God. Hanggang sa makarating tayo sa Bethcar. So ang tanong ko sa inyo, anong naiba? After nakita ng Israel yung grabing pagkatalo nila sa panahon ni Hopni at Pinehas ni Eli, ano ang binago nila? Dapat may baguhin. For example, 2025, 2026. Of 2025, ito yung ginawa mo, ito nangyari. Pagka inulit mo, yung ginawa mo 2025, ganun din mangyayari. Kaya dapat may babaguhin ka para may ma-improve. Can you say amen? Dapat 2026, paangat ka na. Dapat 2026, kung last year, anak mo, walang ministry, dapat ngayon, paggigilan mo na. Tulad ng ginagawa ng mga Solano family, pinapapatrain nila mga anak nila. Ayaw ko lang si Kian, anong training ni Kian ngayon? Wala pa. Lahat, tayo mga magulang, dapat yun ang mind natin. At lahat ma-involve. At mga young people, na wala pa magulang nyo, number one priority, makasama nyo ng magulang nyo kapatid. Priority yan. Then, isabay nyo rin ang involvement nyo sa ministry. Tama po ba? So, anong changes ginawa ng Israel? Unang-una, ang desire nila is to bring back yung Ark of Covenant. Nawala eh. Ang sabi sa 1 Samuel 7:1, so the men of Kiriath Jearim came and took up the Ark of the Lord and brought it into the house of Abinadab on the hill, and they consecrated Eleazar, his son, to care for the ark of the Lord. So yun ang gusto nila mabago. Ayaw na nila maulit-ulit yung time nila Eli, ni Pinehas at Hopni, na pati sa baby, pinaramdam na talagang inuwanan sila ni Lord. The glory of God has departed. Tayo din kapatid, after nararanasan mo mga painful things sa life mo, dapat unang-unay desire mo, gusto ko bumalik kay Lord. Itong family na to, for the Lord, Brother James, importante, i-dedicate natin ang family natin to God's. Una, sarili natin, then family natin. Ligawan uli natin si Lord na bumalik sa home natin. How? Gamitin mo bahay mo. Bible study. Gamitin mo bahay sa prayer meeting. Ang encouragement sa lahat, huwag lang kayo umaten ng mga meeting sa mga satellites, pati bahay nyo dapat meron. Paano matutuwa si Lord sa iyo? Para bagang off-limit siya sa bahay mo. Come on, wake up. Hindi nyo ba alam, yung sa time, kapatid ng Samuel,
ang Ark of na ilagay mo na sa isang bahay, pinagpala ni Lord yung pamilyang yon. Hindi nyo ba alam, iba ang pabor pagka may gawain sa loob ng bahay? Unang-una, maganda magkaroon kayo ng family altar. Kami, uma-attend kami, nagsusupport kami sa Phase 12. Siguro may pinaparamdam sa amin si Lord. Kasi pwede naman kami, mas malapit kami sa Sapang Alat. Mukhang may gagawin malaki si Lord sa Phase 12. Kaya doon kami uma-attend. Pero meron kami sa bahay pa rin. Why? Gusto mo ba ibang bahay lang mabless? Tapos bahay mo, hindi maging pahingahan ni Lord? Hindi yung asarap kapatid, pagka-feel ni Lord, welcome na welcome siya eh. Di ba? At walang pinakamagandang time para i-welcome siya, hindi yung family sama-samang nananalangin. Can you say amen? So call back God in your life. Call back. Lord, I need you. I need you now. Hindi na biro ito nangyari sa buhay ko. Ang iba kasi, nagtatampo kay Lord. Sino ba may kasalanan? Si Lord ba o ikaw? Naging cold ka eh. Sinakta mo damdamin niya eh. Kasi ang problema, instead na magigil na tayo sa relationship kay Lord, ang iba lalong nagwawala, nag-aamok. Ay, ano mangyari sa'yo? Paano kung tumunog ng trompeta? Paano kapatid kung hindi yung trompeta mauna? Kundi sasabihin ni Lord, ang ganyan lang buhay mo. Kapatid, buhay impyerno. Kahit 1 million days ka na dyan sa impyerno, parang nag-uumpisa ka pa lang kasi walang katapusan yan. At ganon din sa presence ni Lord. Ang sarap. Ang sarap, kapatid, na kahit may mga pinagdadaanan tayo rito, pagtunog ng trompeta, alam natin, kasama natin si Lord forever. So, anong unang ginawa ng Israel? Kaya medyo nabago? Binalik nila ang presence ni Lord through the Ark of Covenant sa lugar nila. Pangalawa, they prepared their hearts unto the Lord. Sa 1 Samuel 7:3, then Samuel said to all the house of Israel, if you are returning to the Lord with all your heart, that magsabing all your heart, remove the foreign gods and the Asherah, pagan goddesses from among you, and direct your hearts to the Lord and serve Him only, and He will rescue you from the hand of the Philistines. So, paano nila na i-devote yung heart nila kay Lord? Inalis lahat ng mga hadlang. Inalis yung mga hindi maganda. Kung sa atin, alisin na natin masamang bisyo. Alisin natin yung espiritu ng paging bakla, paging tomboy. Hindi ka lugod-lugod kay Lord yan. Gising mga kapatid, huwag tayo maglingo lang kung kani-kanino. Kasi sa ating sarili, meron din dapat alisin. Alisin mo yung paging unfaithful mo, paging kuripot mo kay Lord. Alisin mo yung paging palaaway mo. Alisin mo yung paghanga mo sa tao, tapos si Lord, hindi masyado. Remove. Kasi yun ang way para maibigay mo heart mo kay Lord. Kasi gusto ni Lord, wala siyang kaagaw sa puso eh. Kaya kanina, kausap ko mga leaders, tumbuhan ng puso si Lord ang makaramdam ng heart natin, love natin, hindi tao. Bihira na lang nga yan eh, di ba? Na mayroong tambuhan ng puso, tama po ba? Tapos ibang tao pa rin isipin natin. Si Lord naman. Lahat magsabing si Lord naman. So prepare your hearts. Alisin mo yung mga bagay na parang, ayaw ko tumira sa puso mo, meron akong kaagaw eh. May ibang spirito dyan eh. Hindi yan ang espiritu na binigay ko sa inyo. Dalawa lang linika ko, lalaki at babae. Come on, wake up. Nagpapalito ka kay Satan eh. Gusto ni Satan masira ka. Kaya kung ano-anong pinaisip sa'yo. Pangatlo, they fasted, prayed, and confessed sa 1 Samuel 7:6. So they gathered at Mizpah and drew water and poured it out before the Lord and fasted on the day and said
There we have sinned against the Lord. And Samuel judged the Israelite at Mizpah. Alam nyo, marami sa atin dito nakaka-inspire life. Kahit pagod na sa work, pagod na sa pag-aaral, matindi na responsibility na sa tahanan nila dito sa church, naglalaan sila sa isang linggo na nagpa-fasting sila. Nakita nyo naman, siguro, kilala nyo mga sinasabi ko rito na talagang allotted each day sa isang week nagpa-fasting sila. Kung anong kaibahan nila sa mga hindi nagpa-fasting. Ang fasting, prayer and fasting, grabing power niyan. At dito sa church, sa mga pastors dito, I encourage you, ang church na to, kapatid, tumayo. Naitayo to dahil sa prayer and fasting. Many times, nagpa-fast kami rito, 21 days, 20 days. Hindi yan one time. Paulit-ulit yan. 10 days, 5 days. Sila Hosea, sila Ezra, 6 years old, 7 years old, kasama namin sa fasting yan, 3 days. Hindi sila kumakain. Kaya kung nakikita nyo magandang buhay nila ngayon, nagbayad sila. Nagbayad sila. Kaya meron mga managers tayo rito, nagbayad yan ng matindi, spiritual. Kaya meron dito, iniingatan ni Lord sa mga maling relasyon. It is because nagbayad sila. They devoted their heart. Nalangin sila. Nag-ayuno sila. Come on. Gusto mo yung may mabago sa laban mo? Sama mo ang prayer and fasting sa life mo. Kita niyo ang pagkakaiba. So, na-realize mo, Israel, we have sinned. So, this time, yung armas nila ay hindi na sa pamamagitan ng lakas nila. Sa 2 Corinthians 10:4, we use God's mighty weapons, that worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. It's about time kung meron kang gusto mong maiba sa laban mo this year. Wag na yung sariling galing mo. Kundi, umasa ka kay Lord. Talino, wala yan, kapatid. Pinagmamalaki mo, talino mo, pinagmamalaki sipag mo, wala yan. Hindi natatakot si Satan sa talino mo. Mas matalino pa siya sa'yo. Hindi natatakot si Satan sa galing mo o sipag mo. Sobrang sipag ni Satan, kaya nga marami siyang sinisira at nasisira. Kaya natatakot at atras Satan pag ginamit mo na ang weapon sa galing kay Lord. Prayer, fasting, devotion mo kay Lord. Ito yung mga weapons na kailangan natin. Total surrender, Brother James. Alam nyo, dahil sa kaibahan ng weapons nila, at sinamahan pa nila, kapatid, na naging united sila, they won that battle. Sa 1 Samuel 7:11, again, basahin natin, then the men of Israel charged out of Mizpah and pursued the Philistines, striking them down all the way to an area below the pasture land, Bethkar. Ang problema ng maraming pamilya, kaya partial victory lang, hindi nagkakaise. Prayer meeting lang, nagkakapilitan pa. Dapat masaya ang buong family. Pagsamba lang hirap na magkasama-sama. So, paano kayo mananalo sa mga battles this year? Paano may mangyaring maganda this year? Pilitan At ang problema, kung ang head of the family, hindi niya nauunawaan yan, Brother Jess, na mahalaga, magkakasama tayo. Ano mang business nyo, ano mang dami ng mga activities school, pag-araw ng gawain, magkakasama tayo. Kasi kung hindi mo gagawin yan, kapatid, baka dati ang time, pagsisihan mo. At wag na dumating time na yan. Sabi mo katabi mo, gising na tayo.
all the way na tayo. Wag yung hanggang kalahati ka lang handang lumaban. Wag yung namimili ka ng battles. At yung battle pang eternity, para sa'yo at pamilya mo, hinahayaan mo. Sabi ng Bible, anong saysay makamtan mo lahat ng bagay? Yes, gumanda ang buhay ng anak mo, daming diploma, magandang trabaho. Ang sabi ng Bible, what profit a man? Ano ang cost para nakarating siya ron? Come on, listen. Anong cost? Wala siyang ministry sa church. Hindi nagagamit sa church. Unfaithful sa maraming bagay. Ito bang cost para gumanda buhay ng pamilya mo? Wake up. Naintindihan niyo ako? At what cost para narating mo yung kalagayan na yan? Yan, kumapal pera ng bulsa mo. Ang dami naka-display na certificate, medal sa bahay mo. At what cost? Ano ang nawala? Sabi ng Bible, what profit a man if he gains the whole world, but broken ang relationship kay Lord. Kaya nga, sa chapter 7 sa Matthew, ang sabi ni Lord doon, hindi ko kayo kilala. Nagpapakilala sila eh, Lord, ganito kami, ganito ginawa namin. Hindi ko kayo kilala. Ang sakit nun. Lord, sa church kami, hindi ko kayo kilala. Kilala ni Lord yung tupa niya. Dahil ang tupa niya ay alam ang tinig ng Diyos. At sumusunod sila. Kapatid, number 1, malapit nang patapos, dapat ang laban natin all the way. Una sa conversion. Wag ka matapos, kapatid, na nabaptize ka lang, tumanggap Holy Ghost. Actually, yung pagbabaptize sa'yo at yung tumanggap ng Holy Ghost, preparation sa'yo yan para magamit ka ni Lord. Mamaya, I hope lahat maka-attend ng lahat ng baptize para mas naiintindihan nyo kung ano natanggap nyo. At para magkaroon kayong kabigatan din sa mga kapatid nyo, magulang nyo at anak. Ang baptism ay hindi lang para malinis ka sa kasalanan, but to prepare you para magamit ka ni Lord. Parang plato yan eh. Gagamit ka ba ng plato na marumi? Brad, di ba hugasan mo yan? Para magamit mo. Ganon din tayo. Para magamit tayo ni Lord, lilinisin tayo. Lahat magsabing amen. Ngayon, kung nag-stop ka lang doon, kapatid, half battle yan. Half battle yan. Baka magsisi ka sa balang araw. Sa 1 John 1:6, kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya, ay nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangangabulaan tayo, at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Napaalala sa atin, kung si Lord na talaga pinili mo, then tuloy-tuloy na. Huwag yun, now you see me, now you don't. He loves me not. Huwag ganon. Inumpisa mo na, tapusin natin. Can you say amen? Can you say amen? Wag lang tayo. Alam niyo ba yung tinatawag na ningas kugon? Alam niyo yung ningas kugon? Di ba? Ang lakas ang apoy nun, di ba? Pero maya, wala na. Maraming ganon. Ang relationship nila kay Lord ningas kugon. Magaling lang sa umpisa. Pero pag kami mabibigat na pagsubok na, nawawala na. And lastly, wag lang sa conversion tayo na all the way tayo. Dapat sa Christian life natin. Wala yung double-minded. Wala yung magko-compromise ka. Ang sabi ni Elijah, hanggang kailan tayo maging dalawang opinions? Kung si Lord na. Si Saul kaya nasira ang anointing sa kanya, kalahati lang ng utos si Lord ang sinunod, yung kalahati hindi. Naalala niyo yung storya ni Saul? Kaya sad ang death niya. Know where you are, what you are, and why you are. And after that, kapatid, na na-realize mo, anak ka ni Lord talaga. Hindi ka anak ni naman, but anak ka ni Lord. Then let others know and make them know. Sa 1 John 5:4, for every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory
through our faith. Actually, pagdating natin sa relationship ni Lord, wala na yung hinga-hinga eh. Wala nang pahinga. Tuloy-tuloy ang laban kasi ang kaaway, maya't maya naghahanap ng butas sa atin. Sisirain ka talaga niya. Wawasaking ka talaga niya. Sa 1 Timothy 4:7, I have fought well, I have finished the race, I have been faithful. Fight well. Finish well. Can you say amen? Alam niyo ba about fire? Fire with its fierce and radiant heat possesses an undeniable power, capable of igniting and transforming anything it encounters into a dance of flame and ash. Kaya pagka maapoy tayo, kapatid, wala, hindi makakadiksikan. Kaya again, tulad binagit ko kanina, huwag maging ningas-kugon. Si Elijah, meron siyang binagit, hanggang kailan kayo maging dalawa ang isip, pabago-bago isip. Alam niyo, may binanggit si Santiago sa chapter 8 ng James 1. Sa English, being a double-minded man, unstable and restless in all his ways, in everything he thinks, feels, or desires. Sa Tagalog, ang taong pabago-bago isip o may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Kaya yung mga pabago-bago isip hanggang umpisa lang yan eh. Please, sana huwag kayong offend. Isipin nyo, tatay nyo na ako. Spiritual. Namnamin nyo ito. Gusto ni Lord umangat ang kabuhayan. Pero hindi lang dito sa earth. Gusto niya forever makasama ka. And I hope one mind tayo ngayon para walang masasaklan, walang ma-offend. Again, sabi ni Santiago, ang tao na pabago-bago isip ay walang tiyaga. Hindi makakarating sa pararoonan. Na ang tanong ko sa inyo, what happens kung magaling lang tayo sa umpisa? At takot tayong tapusin yung inumpisa natin laban? Or takot tayo sa mga challenges sa buhay, family, challenges bilang leader sa school, sa work. Alam nyo, ito, honestly speaking kapatid, meron mga ilan young people dito. At yung break ko, mukhang spirit ng pamilya nila ito. Takot ma-promote sa work. Takot magkaroon ng position sa work. Importante sa kanila, tumatas ng sweldo. Kaya merong mga sinabayan dito mga leaders, wala kang impact niyan kung sweldo lang habol mo. Yeah, brother, just ang dami natin i-break eh. Yung fear of promotion, fear of leadership. Okay pa sa inyo yan? Basta may sweldo pero wala kang dating sa work. Utusan ka lang. Wala kang influence, wala kang tao. Of course, pag may mga tao ka, grabe yung challenge yan. Si Tripina, nakikita ko, grabe. Minsan, gigising na ako, siya papasok pa lang kwarto para matulog. Kasi pag may mawala doon sa mga tao, kasi meron siya hinahandle mga tao eh. Tumas na yung leadership position sa work. Sinasalo niya yon yung trabaho. Hindi biro. Kaya parating siya pinapagaling, discipline, discipline. Discipline. Kaya so sad. Even mga Christian, takot sa ganun. Ayaw nila ng leadership position. Gusto lang nila pera. Hindi ganun ang pagkatawag ni Lord sa'yo. More than that. Kaya dahil ganun ugali na, iba sa church, ayaw nila, may ministry sila dahil takot na maging accountable. Napakahina naman yata espiritu na sa'yo. Napakahina naman yata ng Diyos na tinanggap mo. Kasi ako ang Diyos ko. Grabe sa tapang. Grabe sa power. Kaya ako, kahit alam ko marami yung kakulangan, nagdidepende ako kay Lord. Kaya nakarating tayo sa ganito. Now, going back sa last part ng message na to, anong mangyayari pagka hindi ka palaban? Anong mangyayari
kung hindi ka sold out sa laban. Ano mangyayari, kapatid, kung pinipili mo laban mo? Yung madali lang ang linalaban mo, pero yung pang-eternal life, pambuhay na walang hanggan, hindi mo pinaglalabanan. For you, for your family. Alam niyo ba kung anong sagot ni Santiago? Yung pabago-bagong isip. Ang sabi sa Santiago 1:6-7, tumayo tayong lahat, sabay-sabay natin basahin. Paalala sa mga hindi palaban dito. Paalala doon sa hanggang gitna lang gusto laban. Ang sabi sa verse 6, sabay-sabay natin basahin, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng sang-alon sa dagat na itinutulak ng hangin at pinapadpad sa magkabila. And verse 7, sabagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Kaya kita nyo, yung mga hindi palaban sa relationship ni Lord, kaya hanggang ganun na lamang. Parang okay, may nakakain, pero higit pa dyan gustong offer ni Lord. At higit sa lahat, nagsosorhay ka sa church din. Damang-dama nila ang paging anak mo, Lord. Kasi may responsibility ka, may ministry ka. Nakita niyo mga kapatid, those who have taken up responsibility, dahil sa kanila, marami sa atin nandito. Mabigat din habang dumadami yan. Kaya ang dami naayos sa buhay, di ba? Sugkang family, amen? Dami naayos sa buhay. Dahil meron isang Christina Sugkang na palaban. May isang Claire na palaban. May isang Christine Onopia na palaban. Mga tatay na rito, hanggang kailan ka maging palaban for the Lord? Come on, gising. Gusto mo pa magawa grabe ang casualty bago ka magising? Anong sabi ni Santiago? Ang tao na pabago-bago isip, hindi palaban, hindi handang tapusin ang laban, hindi sila tatanggap. Kaya sa mga bagong nabaptize dito, mga bagong kapatiran, inumpisahan mo na, tapusin natin. Di agad-agad darating ang resulta niyan, pero tiyak may magandang mangyayari. Hindi masasayang ang laban for the Lord. Pero yung laban pang earth, ang Biblia nagsasabi, wala yan. Dahil masusunog lang, Brother Jess. Tama, Brother Jess? Mawawala din. Pero laban pang eternity, forever yan. Come on. Gising. Lalo mga tatay rito. Wake up. At sa mga young people na kayo pa lang ang tinawag ni Lord, start fighting for your family. Masanay ka na lumalaban. Hindi sa maling laban, sa tamang laban. At huwag kang susuko. Makikita mo magandang resulta niyan. Can you say amen? Pikit tayo ng mga tamang kapatid. Let's start talking to God.